Sigurado ka bang nabubuhay ka talaga? Tumigil sa isang sandali upang sumasalamin. Araw-araw, nagising ka sa orasan ng alarma, sundin ang parehong gawain, matupad ang mga obligasyon, umuwi na pagod at ulitin ang lahat sa susunod na araw. Buhay ba ito? Sa katunayan, nakaligtas lang ito. Ang kaligtasan ay nangangahulugang pagpapaalam sa mga araw na maging mga kopya ng bawat isa, kung saan ang iyong mga hangarin, pangarap, at takot ay gumagabay sa iyo bilang hindi nakikita ng mga riles. Habang hindi mo napagtanto na ikaw ay natigil sa isang walang katapusang pag-ikot. Nakita ko itong nangyari na hindi mabilang na beses. Matalino, may talento, tila matagumpay na mga tao, ngunit sa loob ay nakakaramdam sila ng isang malalim na walang bisa. Ang kanilang buhay ay kumulo sa isang pagkakasunod, sunod ng mga gawin na unting kumonsumo ng kagalakan at kalayaan, na nagbabago ng pagkakaroon sa isang mahulaan, ligtas ngunit guwang na gawain. Hindi ang mga libro o payo ng iba na nagdadala ng totoong pag-unawa dito. Ito ang sarili nitong karanasan. Ang karanasan ay mahulog, bumangon at maunawaan na hindi mo nais na ulitin ang parehong mga pagkakamali tulad ng iba. Sa paglipas ng mga taon, napansin ko kung paano ang maliit na gawi ay humuhubog sa kapalaran ng mga tao, kung paano tila hindi gaanong mga pagpapasya ang mga kahihinatnan. At dahil hindi alam ng marami na sila ay lumulubog sa mga traps na nilikha nila ang kanilang sarili. May mga gawin na tila hindi nakakapinsala sa unang sulyap, ipinagpaliban ang mga pangako, tahimik na tinig, nabubuhay ayon sa inaasahan ng iba. Tila mga detalye sila, ngunit sa paglipas ng panahon, nagiging pagbabahagi na pumipigil sa iyo na mabuhay ng lubusan. Ginagawa nila ito sa nakagawi ang pag-hostage, ginagawa mo lamang mabuhay sa halip na talagang mabuhay. Nakarating ako sa sitwasyong ito mismo. Sinundan ko ang script na itinuturing ng lipunan na tama, nagtrabaho ako, nagtayo ng isang karera, sumunod sa mga plano na binabalangkas ng mga magulang, kaibigan at mga kombensyon sa paligid. At ano ang nakuha ko dito? Pagkabalisa, takot at isang panloob na kawalan ng laman. Napagtanto kong hindi ko ginagawa ang talagang gusto ko. Ang aking buhay ay lumipas sa harap ko habang umiiral lamang ako, nang walang layunin. Noon ay sinimulan kong tanungin ako ng mga mahihirap na katanungan, nabubuhay ako o nakaligtas lang? Ano ang pumipigil sa akin na magkaroon ng isang tunay na buhay? Ano ang nais kong baguhin? At napunta ako sa isang mahalagang konklusyon, may 12 mapanganib na gawin na unting naghihirap sa kagalakan at kalayaan, na nagbabago ng buhay sa kaligtasan lamang. Ang mga gawin na ito ay nagkakilala sa seguridad, kaginhawaan o normalidad, at ang karamihan sa mga tao ay hindi rin nakakaintindi kung sila ay naging kanilang mga bilanggo. Nakita ko ito na nangyari sa mga pamilya, tanggapan, sa pagitan ng mga kaibigan at kakilala. At sa bawat oras na ang isang katiyakan ay paulit-ulit, kung hindi natin binabago ang ating pananaw, kung hindi natin nakikilala ang mga gawin na ito, ang mga buhay ay pumasa, at kung ano ang nananatiling isang walang laman na kokoon. Sa puntong ito, hindi ko lang ilista ang mga gawin na ito, ngunit nagbabahagi ng mga totoong kwento, minahan at ibang tao, upang makita mo kung paano sila kumilos sa pagsasanay. Ipapakita ko kung paano maaaring sirain ng isang maliit na ugali ang iyong kaligayahan o, kung mabago, buksan ang mga pintuan sa tunay na kalayaan. Manatili hanggang sa huli. Makikita mo bilang simpleng pagsasaayos sa iyong pag-iisip at pag-arte ay maaaring baguhin ang iyong buhay. Tingnan natin ang mga gawin na nagpapanatili sa iyo ng pag-hostage sa nakagawiang, takot at inaasahan ng iba. Tatalakayin natin kung paano ihinto ang nakaligtas upang simulan ang pamumuhay para sa tunay, pagbawi ng kagalakan, enerhiya, at kahulugan na napakarami ang nawawala. Tandaan, ang totoong kaalaman ay hindi nagmula sa labas, ngunit mula sa loob mo. Ngayon ang iyong pagkakataon na makita ang buhay mula sa isang bagong pananaw. Bigyang pansin. Ang 12 gawin na ito ay maaaring maging iyong pinakamasamang kaaway o, kung mabago, maging salpok na kailangan mo upang makuha ang buhay na nararapat. Kaya sundin ang wakas, dahil kung ano ang darating ngayon ay maaaring baguhin ang lahat, tulad ng nagbago ang aking buhay. Hindi mo lamang nais na mabuhay, nais mong mabuhay ng may kasighian. At ipapakita ko sa iyo kung paano gawin ang unang hakbang. Ngayon, bumaba tayo sa negosyo. Napag-usapan ko ang tungkol sa 12 gawin na naging buhay sa buhay.
Ipapakita ko ang ilan sa mga ito, pagbabahagi ng mga personal na karanasan at mga tip upang magsimulang magbago ngayon. Ang unang ugali ay upang ipagpaliban ang buhay para sa isang hindi tiyak na hinaharap. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako kasama ang ideya na ngayon kailangan kong magtrabaho, pagkatapos ay alagaan ang aking sarili. Ipinagpaliban ko ang mga biyahe, mga pulong sa mga kaibigan, kurso, pangarap, iniisip na darating ang tamang oras. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi kailanman dumating. Samantala, kilala niya ang mga taong nagbapanganib, naglakbay, nagbukas ng negosyo o nakatuon sa mga libangan at ito ang talagang nabuhay. Ngayon naiintindihan ko, araw-araw na ipinagpaliban natin ang buhay, nawalan tayo ng ilan dito. Isang tip design. Impulse, gumawa ng hindi bababa sa isang aksyon na nagdudulot ng kaligayahan, kahit na maliit. Maaari itong magsaliksik ng isang paglalakbay, sumulat sa isang matandang kaibigan o subukan ang bago. Nabubuhay na ito. Ang pangalawang ugali ay ang takot na gumawa ng mga pagkakamali. Naaalala ko kung paano ako natatakot sa pagbabago ng mga trabaho dahil sa takot na mabigo o kung paano ko iniiwasan ang pagbabahagi ng mga ideya sa mga pagpupulong dahil sa takot sa paghusga. Ang takot na ito ay gumawa sa akin ng isang manonood lamang ng kanyang sariling buhay. Ngunit ito ang mga pagkakamali na nagbigay sa akin ng karanasan, karunungan at paglaki. Sinimulan kong harapin ang mga ito bilang mga aralin. Ang isang negosyante na alam kong ginamit upang sabihin, ang bawat pagkakamali ay isang regalo kung natututo ka mula rito. At totoo ito. Mungkahi, kailanman matakot ang takot sa iyo, tanungin, ano ang pinakamasama na maaaring mangyari? Ano ang matututuhan ko mula rito? Kaya, ang mga pagkakamali ay hindi nabanta at maging masters. Ang pangatlong ugali ay upang mabuhay alinsunod sa mga patakaran ng iba. Sa kabataan, hinahangad kong mangyaring mga magulang, kaibigan, kasamahan na sumusunod sa inaasahan nila sa akin. Ang resulta, isang pakiramdam ng walang laman at pagkakakonekta. Ang totoong buhay ay nagsisimula kapag tinukoy mo ang iyong sariling mga patakaran at mabuhay para sa kanila. Nagsimula akong magtaka, ano ang talagang mahalaga sa akin? Ano ang gusto ko sa buhay? At unti-unting itinayo ko ang aking katotohanan batay sa aking mga halaga. Payo, oras ng reserba upang makilala ang iyong mga layunin, kagustuhan at prioridad. Kapag nabubuhay ka alinsunod sa iyong sariling mga prinsipyo, ang buhay ay nakakakuha ng kulay at kahulugan. Ang ika-4 na ugali ay umaasa sa pag-apruba ng iba. Naaalala ko kung paano ko iniiwasan ang pagpapahayag ng aking opinyon sa takot sa kanilang iisipin. Pinahihintulutan nito ang aking inisyatibo, pagkamalikhain at self-confidence. Ang pagbabago ay dumating noong sinimulan kong pahalagahan ang aking sariling paghusga kaysa sa opinyon ng iba. Tip, araw-araw, gumawa ng isang bagay na nakasalalay lamang sa iyo, nang hindi nababahala tungkol sa sasabihin ng iba. Ang ika-5 ugali ay talamak na pagpapaliban. Ipinagpaliban niya ang lahat na nangangailangan ng pagsisikap, at kahit na ang mga simpleng gawain ay naging mga mapagkukunan ng stress. Hindi lamang ito binabawasan ang pagiging produktibo, ngunit nagsusuot din ng isip. Ang solusyon ay upang hatiin ang mga pangunahing hamon sa maliliit na aksyon at magsagawa ng hindi bababa sa isang araw. Mungkahi, ang isang maliit na hakbang ay mas mahusay kaysa sa 100 na ipinagpaliban na mga gawain. Ang ika-6 na ugali ay nakakalaso na relasyon. Pinapanatili niya ang mga taong nagpatuyo ng aking enerhiya sa paligid, pinuna o manipulahin. Ang ugali na ito, tahimik, ay nagnanakaw ng kagalakan ng pamumuhay. Natuto akong lumayo sa mga hindi sumuporta sa akin o hinila ako. Konseho, suriin ang iyong bilog na panlipunan. Sino ang nagbibigay inspirasyon sa iyo? Sino ang humihikayat sa iyo? Panatilihing malapit lamang ang mga nagpapahalaga sa iyong buhay. Ang ika-7 ugali ay upang mabuhay sa patuloy na pagkapagod. Ito ay normal na palaging nababahala, ngunit ang patuloy na stress ay sumisira sa kalusugan, kaligayahan at kakayahang makabuo. Nagsimula akong magsagawa ng mga simpleng pamamaraan, pagmumuni-muni, ehersisyo sa paghinga at panlabas na paglalakad. Tip, mag-alay ng hindi bababa sa 10 minuto ng iyong araw upang makipag-ugnay muli sa iyong sarili at muling magkarga ng iyong lakas. Ang ika-8 ugali ay upang huwag pansinin ang aking mga limitasyon.
Madalas akong ipinapalagay kaysa sa maaari kong madala dahil sa takot na sabihin na hindi. Ito ang humantong sa akin sa pagkapagod. Natuto akong tumanggi ng walang pagkakasala. Konseho, itakda ang iyong mga limitasyon at igalang ang mga ito. Hindi ito pagiging makasarili, ito ay sa sarili. Ang siyam na ugali ay ang pag-asa sa comfort zone. Nabuhay ako na natigil sa kakilala, natatakot sa bago. Ngunit nagsisimula ang paglago kung saan nagtatapos ang ginhawa. Nagsimula akong makaranas ng iba't ibang mga bagay, mga kasanayan sa pag-aaral, paglalakbay sa mga hindi kilalang lugar, nakatagpo ng mga taong may iba't ibang pananaw sa akin. Tip, kumuha ng isang maliit na hakbang sa iyong gawain araw-araw. Ang 10 ugali ay ang kawalan ng pasasalamat. Nakatuon ako sa wala ako, sa halip na pahalagahan ang mayroon ako. Hindi ako nasisiyahan. Nagsimula ako ng isang simpleng ehersisyo, isulat ang 3 bagay na nagpapasalamat ako araw-araw. Konseho, ang pasasalamat ay nagbabago sa iyong pananaw at pinupuno ang buhay ng kahulugan. Ang 10 ugali ay ang patuloy na paghahambing. Nag-mediate ako para sa iba, mga kaibigan, kasamahan, profile sa mga social network. Ito ang nagnakaw ng aking kagalakan, self-confidence at motivation. Tip, tumutok sa iyong paraan, ang iyong mga layunin, at ang iyong pag-unlad, hindi sa mga nagawa ng iba. Ang 12 ugali ay huwag pansinin ang aking panloob na tinig. Madalas kong binabaliwala ang aking damdamin at kagustuhan. Ngunit ang boses na ito ay isang gabay, isang panukala na tumuturo sa tamang paraan. Konseho, oras ng libro upang makinig, magnilay, sumasalamin at magtala ng iyong mga saloobin. Kung tatanungin mo ang iyong sarili, ano ang magagawa ko ngayon? Ang sagot ay simple. Alamin ang iyong mga gawi. Baguhin lamang ang isang maliit na bagay para sa isi. Gusto ko, at ang buhay ay hindi na magiging isang pakikibaka para sa kaligtasan ng buhay, upang maging isang buong karanasan. Ang bawat isa sa mga gawin na ito ay maaaring mukhang hindi gaanong mahalaga, ngunit magkasama silang humuhubog sa kanilang katotohanan, ang kanilang kapalaran. Sa pamamagitan ng pagbabago ng mga ito, binago mo ang kalidad ng iyong buhay, ang iyong kaligayahan, kalayaan at layunin. At tandaan, kahit na ang mas maikling hakbang ay may napakalaking kapangyarihan. Ang mahalagang bagay ay upang magsimula. Ang susunod na bahagi ng nilalamang ito ay magpapakita sa iyo kung paano magkaisa ang lahat ng ito sa isang praktikal na sistema na may kakayahang makabuo ng mga tunay na pagbabago. Narating namin ang mahalagang punto, ang linya na naghihiwalay sa mga nakaligtas lamang sa mga tunay na nakatira. Kung nakarating ka rito, ito ay isang palatandaan na handa ka nang harapin ang iyong buhay ng walang mga dahilan o ilusyon. At ito na ang unang hakbang para sa isang tunay na pagkakaroon. Pagnilayan kung ano ang tatalakayin natin, 12 gawi na, tahimik, binubura ang kanilang kagalakan, kalayaan at kahulugan. Maaaring hindi sila nakakapinsala, ngunit magkasama silang bumubuo ng isang siklo ng kaligtasan. Hanggat hindi nila kinikilala ang mga ito, magpapatuloy itong mabubuhay ayon sa mga patakaran ng iba, ang mga inaasahan ng iba, para sa mga pamantayan na walang laman ang iyong buhay at gawin itong mahulaan. Ngayon isipin ang pagbabago nito. Paano kung araw-araw, napansin mo ang iyong sarili at nagbigay ng isang maliit na hakbang patungo sa kalayaan? Paano kung sinimulan mong pakinggan ang iyong intuition, ginagawa kung ano ang nagdudulot ng kagalakan at huminto sa takot sa mga pagkakamali? Alamin na posible ito. Nakita ko ang mga tao na lumingon ang kanilang buhay sa loob ng ilang buwan, sa pamamagitan lamang ng pag-aayos ng ilang mga gawi. Nakakuha sila ng enerhiya, tiwala at layunin. Ang kanilang mga araw ay hindi na paulit-ulit at may kahulugan. Recap natin ang mga mahahalagang. Hindi inaasahan ang buhay. Huwag bantayan ang iyong mga pangarap. Ang isang maliit na hakbang ngayon ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000 mga plano para bukas. Ang mga pagkakamali ay masters. Ang bawat natitisod ay isang aralin na ginagawang mas matalino at mas malakas. Ang takot na gumawa ng mga pagkakamali ay lumalaki, gumamit ng mga pagkakamali upang lumago. Tukuyin ang iyong sariling mga patakaran. Mabuhay para sa kanilang mga halaga, hindi para sa mga inaasahan ng iba. Pagkatapos lamang ay makakahanap ka ng totoong kagalakan at kalayaan. Makinig sa iyong sarili.
Ang iyong panloob na boses ay ang iyong gabay. Upang huwag pansinin ito ay upang mawala sa paraan. Magbago ng paunti-unti. Hindi ito nangangailangan ng isang revolusyon sa isang araw. Ang isang pagsasaayos, isang aksyon, isang bagong hakbang sa isang araw ay may pagkakaiba na. Nais kong ibahagi ang aking personal na karanasan, kapag sinimulan kong obserbahan ang aking mga gawi at kilalanin kung ano ang pumipigil sa akin na mabuhay ng lubusan, napagtanto ko na posible ang pagbabago. Unti-unti, pinakawalan ko ang aking sarili mula sa takot, mula sa mga inaasahan ng iba at ang pagpapaliban ng buhay. Nagsimula akong maglakbay, natututo ng mga bagong bagay, nakatagpo ng mga nakasisiglang tao. Tumawa pa ako, sinimulan kong tamasahin ang mga maliliit na bagay at pinahahalagahan ang bawat sandali. Higit sa lahat, naging may-ari ako ng aking buhay, hindi hostage sa kanya. Magagawa mo rin iyon. Magsimula sa isang maliit na hakbang ngayon. Isipin, anong ugali ang pumipigil sa iyo na mabuhay ngayon? Ano ang maaaring naiba sa sandaling ito? Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon. Isulat, sumasalamin, kumilos. Dahil hindi inaasahan ng buhay. Kung tumayo ka pa, lilipas ito at mananatili ka lamang na makaligtas. Ano pa, hindi tema na sundin ang iyong sariling paraan. Marami ang natatakot na maging iba, nawawala ang pag-aproba ng iba. Ngunit ang kaligayahan ay darating kapag mayroon kang lakas ng loob. Ang katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, kumikilos ito sa kabila nito. Nagsisimula ang totoong buhay kung saan nagtatapos ang takot, mga gawi sa kaligtasan at inaasahan ng iba. Panatilihin ang ideyang ito, ang buhay ay hindi tungkol sa nakaligtas, ito ay tungkol sa paglipat, kasiyahan, pagtuklas, pagmamahal, paglikha, at pagkakaroon ng lakas ng loob na maging sino ka. Kung handa ka na para sa landas na ito, inaanyayahan kita na sundin ang puwang na ito. Dito ay pag-uusapan natin kung paano mabuhay ng may budhi, kung paano magbago at maging may akda ng iyong sariling kasaysayan. Magkakaroon kami ng mga ulat, praktikal na mga tip at lahat ng kailangan mong iwanan ang kaligtasan at simulang mabuhay para sa tunay. Tandaan, ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon. Bawat araw, isang pagkakataon na gawing mas buhay ang buhay. Ang bawat maliit na hakbang ay isang tagumpay sa mga gawi na nagpapanatili sa kanya na natigil. Kung ngayon ay gumawa ka lamang ng isa sa mga hakbang na ito, bukas ay magiging ibang tao. Hindi ka ipinanganak na umiiral lamang. Ipinanganak siya upang mabuhay ng matindi. At ang ganitong paraan ay nagsisimula ngayon, sa iyong desisyon, ang iyong lakas ng loob at ang iyong unang hakbang. Simula ng pamumuhay, hindi lamang nakaligtas, dahil ang iyong buhay ay ang pinakamahalagang regalo na mayroon ka.